Nakita mo na ba yung mga post na nagbebenta ng assume balance na sasakyan or yung pasalo? Kung curious ka, sige, panoorin mo 'tong video na 'to. Una sa lahat, yung term na yun is, ang mangyayari kasi is bebentahan ka nila ng sasakyan, naka-loan yun sa mga bangko or financing na yun nga, bibilhin mo yun sa kanila. Tapos babayaran mo sila of certain amount para tas kukunin mo na yung sasakyan. Sila yung may possession ng sasakyan na naka-loan. Okay. So, ang ginagawa nila doon, syempre, madaling proseso, madali mong makukuha yung sasakyan. Syempre, may entice ka. Ano ba yung negative side doon? Dahil nga naka-loan yun or naka-mortgage, una sa lahat, hindi yun pwedeng ipangalan sa'yo. Nakapangalan yun dun sa original na nag-loan. So, kahit anong gawin natin, bigyan kayo ng deed of sale para sabihin katunayan na binili mo na yung sasakyan, ikaw na yung bagong may-ari, hindi yun pwede kasi naka-mortgage nga siya. At ang naka-mortgage na isang sasakyan, dapat fully paid siya nung may-ari or ma-fully paid yung loan bago mapunta or ma-transfer sa iyo yung pangalan or pwede mo na siya ipa-transfer. Kailangan merong katunayan na fully paid na siya. So, bibigyan ka ng bangko dapat noon ng certification or yung release of chattel mortgage. Katulad ng isang tanong sa atin ng nakaraan na hindi pa siya binibigyan ng release of chattel mortgage from dun na fully paid niya na yung ano. So, ngayon, kita mo, biruin mo yun, siya na talaga mismo yung may-ari. Nagkakaroon pa siyang problema. Lalo pa kaya kung ikaw yung hindi siya yung nakapangalan. Pangalawa bang problema, pag nag-fail dyan, nag-fail kayo ng ano, wala talaga kang kalaban-laban kasi hindi siya yung nakapangalan eh. Once na hinabol kayo ng bangko, nalaman na nasa possession mo yun, wala kang kalaban-laban. Actually, kahit nga hindi, ano eh, hindi siya delayed. Pag nalaman kasi ng bangko na ginawa niyan, violation niya ng chattel mortgage contract. So, dun pa lang, nag-violate na kayo ng kontrata, pwede nilang kunin yan kahit updated yan. So, yun yung risk na kukunin mo once na sinubukan mong gawin yan. Totoo, illegal yan, yung ginagawa ng mga nagbebenta na yan. Pero yun nga, may pangapatos. Kaya tingin ko nagiging talamak siya ngayon. So, ingat-ingat lang, ingat-ingat lang. Manage your own risk. Kasi malaking risk ang pagtanggap dyan sa ganyang klaseng transaction. So, kung may tanong kayo about dun sa assume balance, pasalo, pwede nyo ilagay sa comment section para mas lalo na pa natin mapag-usapan yung case-to-case basis ng mga ganyang bagay.